Ako nga po pala si Tismita, isa sa bilang ng mga mahata na patuloy na umaabante sa paghahbang upang sa aking buhay ang Diyos lamang ang maitaas at mapurihan. Bago ko po simulan ang tulang ito, may nais lamang po akong tanong sa inyo. Tanong na, ano nga bang kaligtasan para kayo? Kaligtasan ba sa mundong to? O kaligtasan mula kay Kristo? Amen. Isang salita at 10 letra. Ang tulang ito ay pinamagatal ko po kaligtasan. Itong salitang to, ang matagal nang nilaan ng Panginoon para sa iyo. Kaligtasan na dapat tanggapin mo pag ang ating Diyos Ama na ang nagbigay sa iyo. Kapatid, hanggat maaga pa, tanggapin mo ng ating Ama upang maligtas ka. Maraming mga tao naguguluhan sa salitang kaligtasan at ang alam ng mga tao sa salitang to ay kaligtasan mula sa mundo. Sa mga bisita ngayon, piliin nimang maligtas mula sa piling ng Panginoon at kung ilang beses ka nang nakapagsimba, magpatuloy ka na kasi gusto na nag-invite sa'yo na makilala mo ang ating Ama at tanggapin mo ang mga ginawa niya. Kapatid, hindi ang yaman mo o kahit anong bagay ang makakapagligtas sa'yo. Tandaan, ang salitang kaligtasan ay wala sa tao. Wala rin sa limpak-limpak na pera mo. Ang kaligtasan na sinasabi ko ay matatagpuan mo kapag tinanggap mo si Kristo sa puso niya. Amen. Only Jesus can save you. Sabi nga ng Diyos sa Biblia, sa Gawa Kapitulo 16, versikulo 31, Wow. maniwala ka sa Amen. Panginoong Jesus at magigligtas ka. Ikaw at iyong sambahayan. Kahit hindi ka nang kumilala sa Kanya, basta tanggapin mo lang mga ginawa niya, panigurado magigligtas ka. Pero kung hanggang tas pa rin ang puso mo at ayaw mo makilala ang ating Ama bilang tagapagligtas mo, impyerno ang patutunguhan mo. Hindi biro ang salitang kaligtasan, pero kapag iyong nilakaran, John 3:16, bibigyan ka ng ating Diyos Ama ng buhay na walang hanggan. Amen. Pero kung hanggang ngayon, ay nagdadalawang isip ka pa rin kung tatanggapin mo ba siya, kapatid, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa at huwag ka na magdalawang isip na kilalanin siya dahil sigurado mag-iibang hilakad ng landas mo kapag may Diyos ka sa buhay mo. Madali mong malalagpasan ang mga problemang pinagdadaanan mo kapag alam mong hindi ka nag-iisa dahil meron kang Diyos Ama na lagi mong kasama. Amen. Kaya sa oras na naligtas ka na, kapatid, huwag na huwag kang mangangamba sa mga bagay na natatakot ka dahil andyan laging ating Panginoon upang gabayan at maalalahanan ka. Kaya mga kapatid, hanggat bata o hanggat maaga pa, piliin mo maligtas dahil kapag pinili mo maglingkod sa Kanya, paniguradong pagpapalain ka niya. Dapat matagal mo na rin piniling maligtas ka para matagal mo na rin naranasan kung gaano kasaya maglingkod sa ating Ama. Kasi simula nung nagkaroon ako ng Diyos sa buhay ko, hindi ko mapaliwanag kung paano niya ako binago. Yung dati makasalanan at makamundo. Ito ngayon, nakatayo sa harapan niyo, ipinapamalas ang binigay niyang talento. Kaya kapatid, baka isa ka rin na maging gaya ko, na dati hindi kilala si Kristo, na dating kada Sabado Linggo ay puro makamundo, na ngayon ay hindi na nakapagsimba ng isang linggo, binabalot na ng pagkakulang at konsensya sa sarili. Kaya kung papipiliin ka, kasalanan makaligtasan, kapatid, nasa sayo kung langit o impyerno ang gusto mong patunguhan. Bago ko po tapusin ang sinulat kong tula, may nais lamang sa inyong iwan na kapag naligtas ka na, asahan mong yung dating buhay niyang punong-puno ng problema, yung dating buhay niyang magulo na sobrang nakakalito, tanging Diyos lamang magiging pahinga at sandigan niyo. Upang pagaanin ang lahat ng problemang nararanasan niyo. Muli, ako nga ho pala, si Miss Mika, isa sa miyembro ng Makata na nagpapaalala. Halina sabay-sabay natin ikayatin ang bawat isa, nakalimutan ang magulong nakaraan at nakaroon ng panibagong daan tungo sa kaligtasan. To the glory po. Amen.